Martial Peak, Kabanata 4029. Ito ay sulit, sabi ni Yuhi. Nagbibiro ka ba? Kahit na siya ay isang disipulo ng Divine Cauldron Heaven, ang ganitong uri ng kahilingan ay medyo bastos. Gaano kahalaga ang isang bagay sa 6th grade? Humihingi ito ng wala man lang kahit kay-titing na pagkakaibigan, hindi ba masyadong mataas ang tingin niya sa sarili niya? Hindi biro, hindi biro. Nagmamadaling ikan-away ni Shuzin ang kanyang kamay at sinabing, alam ko rin kung gaano kahalaga ang isang 6th grade Yuan Magnetic Divine Stone. Gaya nga ng kasabihan, hindi dapat tumanggap ng gantimpala ng walang anumang pagsisikap, kaya tiyak na hindi ko ito hihilingin. Librero kung mabibigyan niya ako ng 6th grade Yuan Magnetic Divine Stone, bibigyan ko siya ng pagkakataon na tiyak na magiging sulit. Anong pagkakataon? Tanong ni Yuhi. Kung ibang tao ang nagsabi nito, si Yuhi ay maaaring hindi maniwala, ngunit ang maliit na mataba na ito ay may malakas na background, kaya walang masamang makinig. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ngumiti ang munting mataba at ikan-away ang kanyang kamay. Hindi ko masabi, hindi ko masabi. Magtagumpay man ang bagay na ito o hindi, malalaman ko kapag nakita ko ang may-ari ng lugar na ito. Si Young Master ay nag-iisa at hindi makakakita ng mga bisita pansamantala. Kumurap-kurap ang maliit na mataba at medyo walang magawa. Kung gayon, kailan siya lalabas sa pag-iisa? Mahirap sabihin. Dahan daw ang umiling si Yuhi. Hindi niya alam kung bakit nag-iisa si Yang Kai, kaya paano niya malalaman kung kailan siya lalabas. Hindi napigilan ng munting mataba na magkamot na sa kanyang mga inaasahan, pagkatapos na makapasok sa lugar na ito at makita si Yang Kai, malamang na hindi siya tatanggi na sabihin sa kanya ang kanyang intensyon. Ngunit ngayon, hindi niya makita ang mukha ni Yang Kai, na medyo nag-aalala. Sister, pwede ko ba siyang hintayin dito? Lumingon si Shuzin kay Yuhi at seryosong nagtanong. Nag-isip sandali si Yuhi at tumanggo. Oo. Sa anumang kaso, bukod kay Yang Kai na nag-iisa, siya lang, si Chen Yu, at ilang tao mula sa Great Moon Province ang naiwan sa mansyon na ito. Ang natitira ay ilang mahihinang katulong, kaya hindi isang malaking bagay ang pagpapatira kay Shuzin dito. Bukod dito, gusto rin ni Yuhi na malaman kung ang maliit na mataba na ito ay mula sa Divine Cauldron Heaven. Tuwang-tuwa si Shuzin at ikinulong ang kanyang mga kamay. Salamat, sister. Tinakpan ni Yuhi ang bibig niya. Matamis ang bibig mo. Itinagilid niya ang kanyang ulo at sumenyas kay Chen Yu. Hanapan siya ng guest room. Tumanggo si Chen Yu at tinawag si Shuzin. Sumama ka sa akin. Kinabukasan, isang nakakapasong mainit na enerhiya ang biglang sumabog mula sa isang lugar sa mansyon. Nagulat si Yuhi nang maramdaman niyang si Meng Hong iyon. Kumurap-kurap ang kanyang anyo nang agad siyang sumugod. Ngunit pagdating nila, nalaman nilang nandoon na si Yang Kai. Halatang naalarma siya sa kaguluhan dito kaya dali-dali siyang pumunta para mag-imbestiga. Si Meng Hong ay gumugol ng halos isang buwan para makuha ang 5th grade Sun's Fire. Ngayon lang siya nagtagumpay sa pag-condense nito. Ang Fire Elemental Energy ay walang katapusang dam-alloy sa dawsil sa kanyang katawan. Gayunpaman, hindi niya ito malayang makontrol. Dati, nag-condense lang siya ng 3rd grade Sun's True Fire. Ngayong tumaas na ito ng 2 ranggo, hindi na siya sanay. Ang pagsabog ng kapangyarihan ngayon ay dahil gusto niyang subukan ang kanyang lakas. Sa huli, naging pabaya siya at halos masunog ang mansyon. Binabati kita, Brother Meng. Ngumiti si Yang Kai. Bumangon si Meng Hong, ang kanyang katawan ay lumakas sa Fire Elemental Energy. Hindi pa rin niya nakontrol ang sarili niyang Fire Elemental Energy, kaya't kinuyam niya ang kanyang mga kamao ng may paggalang at yumuko. Nagpapasalamat si Meng Hong kay Brother Yang sa iyong kabaitan. Ang kabaitang ito ay katumbas ng pagbibigay sa akin ng bagong buhay. Hinding-hindi ko ito makakalimutan. Kinawayan ni Yang Kai ang kanyang kamay at sinabing, ang pagsira at muling pagtatayo ay sarili mong desisyon. Binigyan lang kita ng isang set ng mga materyales. Brother Meng, masyado kang magalang. Dahan daw ang umiling si Meng Hong. Kung hindi ko nakita ang hindi masusupol na lakas ni Brother Yang, hindi malalaman ng Meng na ito ang kalawakan ng martial daw. Kinagat ni Yuhi ang labi niya at ngumiti. Sige, kayong dalawa, Meng Hong, kakakondense mo lang ng Fire Elemental Energy, kaya dapat patatagin mo muna. Tumanggo si Meng Hong at sinabing, iyon din ang iniisip ko. Habang nag-uusap sila, isang kakaibang boses ang biglang sumabad. Oh, 5th grade Sun's True Fire, hindi masama, hindi masama. Sina Yang Kai at Meng Hong ay parehong lumingon at tumingin sa direksyon ng boses. Nakakita sila ng medyo mataba na may katamtamang kutis na naglalakad, pinalaki si Meng Hong ng may interes. Ikaw ay. Hindi maintindihan ni Meng Hong. Si Yang Kai ay naliligaw din. Sino itong maliit na mataba? Bakit hindi niya nakita noon? Sinabi ni Yuhi, Young Master,
nakalimutan kong sabihin sa iyo, ito ay. Ako na mismo ang gagawa. Ngumiti ang maliit na mataba at pinutol si Yuhi. Diretso siyang naglakad papunta kay Yang Kai at tumangala sa kanya. Kinuyam niya ang kanyang mga kamao at sinabing, binabati ni Divine Cauldron Heaven Disciple Shuzin si Brother Yang. Biglang nanliit ang mga mata ni Yang Kai. Divine Cauldron Heaven. Nawalan din ng boses si Meng Hong. Divine Cauldron Heaven. Habang pabago-bago ang kanyang emosyon, isang nakakapasong apoy ang lumabas sa kanyang katawan. Buti na lang at hindi ordinaryong tao ang mga taong nakapaligid sa kanya. Kahit na ang lakas ng grade 5 Grand Sun Primordial Flame na ito ay hindi pangkaraniwan, hindi ito makakasakit sa kanila. Gayunpaman, natarante si Meng Hong at mabilis na nagpigil ng hininga, binawi ang kanyang kapangyarihan. Napangiti siya ng mapait at naisip niya na dapat na siyang mag-isa. At least, kailangan niyang makontrol ang Fire Elemental Energy ng malaya. Kung hindi sinasadyang masaktan niya ang kanyang sariling mga tao. Tama iyan. Nakangiting tumango ang maliit na mataba. Nilinggan ni Yang Kai ang kanyang ulo at tumingin kay Yuhi. Ang kanyang mga mata ay malinaw na nagtatanong. Totoo ba? Sumagot si Yuhi ng may ekspresyon. Siguro. Pagkatapos ng lahat, nakita na niya ang token noon at na-verify ang pagkakakilanlan ni Shuzin. Kaya ito ay isang disipulo ng Divine Cauldron Heaven, pasensya na hindi kita nakilala. Naikuyom ni Yang Kai ang kanyang mga kamao. Brother Yang, patawarin mo ako sa pagpunta ko ng hindi imbitado. Hindi nakakainis ang performance ni Shuzin. Nagtataka ako kung para saan pumunta dito si Brother Shu. Tumingin si Yang Kai sa kanya na may kainahinala. Ngumiti si Shuzin at sinabi. Sinabi ko na sa kapatid na ito noon na pumunta ako rito para bigyan ng pagkakataon si Brother Yang at humingi ng ilang benepisyo kay Brother Yang. Gayunpaman, sinabi ng kapatid na ito na si Brother Yang ay nag-iisa at hindi maginhawang abalahin siya, kaya naghintay ako dito. Ngayon, nakita ko sa wakas si Brother Yang na lumabas mula sa pag-iisa. Pagkakataon, benepisyo. Bahagyang tumaas ang kilay ni Yang Kai. Sinabi ni Shuzin, pwede ba tayong mag-usap sa ibang lugar? Pagkaraan ng ilang sandali, napansin din ng dalawa pang disipulo ng Great Moon Province ang kaguluhan at lumapit sila. Maging si Chen Yu ay nakatingin sa malayo. Napakaraming tao at hindi ito magandang pag-usapan. Tumango si Yang Kai at sinabing, dito tayo, pakiusap. Nilinggan niya ang kanyang ulo at sinabi kay Yuhi. Maghanap ng isa pang lihim na silid para kay Brother Meng. Sige, pumayag naman si Yuhi. Dinala ni Yang Kai si Shuzin sa guest hall. Nagtataka siya kung ano ang gustong gawin ni Shuzin, kaya pagkatapos magmadaling ayusin si Meng Hong, sumugod din siya. Gayunpaman, pagdating niya sa guest hall, wala siyang nakitang sinuman. Pagwawalis sa lugar gamit ang kanyang divine sense, agad niyang natagpuan si Yang Kai at mabilis na nakarating sa harap ng isang lihim na silid. Doon, nakita niya si Yang Kai na nakatayo sa labas na may naghihintay na tingin sa kanyang mukha habang si Shuzin ay wala kahit saan. Nasaan si Little Fatty? Tanong ni Yuhi. Itinuro ni Yang Kai ang sekretong silid at sinabing, sa loob. Anong ginagawa niya sa loob? Natarante si Yuhi. Tapos ka na bang magsalita? Tumango si Yang Kai. Ano ba kasing bilis mong napag-usapan? Medyo natahimik si Yuhi. Siya ay partikular na sumugod upang makinig. Sinabi niya na gusto niyang humingi ng 6th grade Yuan Magnetic Divine Stone. Oo, pumayag na akong ibigay sa kanya. Tumango si Yang Kai. Medyo makapangyarihan ang taong ito. Kung gusto niya ang Yuan Magnetic Divine Stone na iyon, dapat niyang i-condense ang kapangyarihan ng metal element. Ang mga makakapag-condense ng kapangyarihan ng 5 elements at ng yin at yang gamit ang mga materyales sa 6th grade ay tiyak na hindi masama, o kahit na napakahusay. Kung hindi nila kakayanin ang epekto ng mga materyales ng 6th grade sa Dowsil. Si Meng Hong ay ang pinakamatandang disipulo ng Great Moon Province. Kahit na ang Great Moon Province ay hindi isang partikular na malakas na puwersa, sa mga tuntunin ng kakayahan, si Meng Hong ay talagang ang unang tao sa Great Moon Province. Sa kanyang kakayahan, ang limitasyon ay 5th grade, at may panganib na mabaigo. Gayunpaman, ang layunin ni Shuzin ay 6th grade, na nagpakita ng agwat sa pagitan nila. Sa madaling salita, talagang gustong makamit ni Shuzin ang 6th grade Heaven Opening Realm. Para naman sa Yuan Magnetic Divine Stone sa Yuan Magnetic Mountain, lahat ng materyales sa 6th grade ay kinuha ni Yang Kai, kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi pumunta kay Yang Kai. Natuwa rin si Yang Kai na inalis niya ang lahat ng 6th grade Yuan Magnetic Divine Stones noong araw na iyon. Kung hindi, maaaring pinalampas niya ang pagkakataong ito. Ang hindi imbitadong hitsura ni Shuzin ay nakalutas ng malaking problema para sa kanya. Kung matagumpay ang bagay na ito, magkakaroon siya ng isa pang mahusay na sandata sa kanyang mga kamay sa hinaharap.
Ang lahat ba ng mga disipulo ng mapalad at makalangit na lupain ay napakaganda? Lumingon si Yang Kai at nagtanong. Kung totoo ito, hindi ba mapupuno ang Blessed at Heavenly Land ng mid-grade at high-grade Yuan Magnetic Divine Stones? Sinabi ni Yuhi, paano ito posible? Ang Shuzin na ito ay maaaring mag-condense ng 6th grade power, kaya't siya ay dapat na isang nangungunang tao sa Blessed at Heavenly Land. Gayunpaman, bagaman ang Blessed at Heavenly Land ay hindi labis na pinalaki gaya ng iniisip mo, ako narinig na ang mga opisyal na alagad ay kailangang paikliin ang 3rd grade Heaven Opening Realm kahit papaano. Ang mga mababa sa 3rd grade ay mapapatalsik o mapipilitang maglingkod bilang mga utusan o gwardya. Thirst. Nakakatakot na, umiling si Yang Kai. Ang Blessed at Heavenly Lands ay may napakataas na mga kinakailangan kaya tuluyan nilang tinalikuran ang 3rd grade Yuan Magnetic Divine Stones at pababa. Sa paglipas ng mga taon, marahil sila lamang ang nakakaalam kung gaano kalalim ang kanilang pundasyon. Ano ang maitutulong niya sa iyo? Binigyan mo talaga siya ng 6th grade Yuan Magnetic Divine Stone. Labis siyang nagulat dito. Dati, tinanong din niya si Shuzin kung anong uri ng pagkakataon ang maibibigay niya kay Yang Kai, ngunit ang maliit na mataba na iyon ay tumangging sabihin kahit na ano. Dahil dito, siya ay walang magawa, at wala siyang ibang nais kundi sipin siya hanggang mamatay. Sa anumang kaso, ito ay higit sa katumbas ng halaga. Napangiti si Yang Kai. Kung wala kang gagawin, bantayan mo siya. Kung may galaw, tawagan mo agad ako. Oh. Si Yang Kai ay muling nag-iisa. Sa pagkakataong ito, lumabas lang siya para mag-imbestiga dahil naalarma na siya sa kaguluhang dulot ni Meng Hong. Dahil kinumpirma niya na maayos si Meng Hong, at napag-usapan din niya ang isang bagay kay Shuzin, natural na kailangan niyang bumalik sa pag-iisa. Para kay Shuzin, si Yuhi ay maaaring bantayan siya. Bagamat ang mga disipulo ng Divine Cauldron Heaven ay may pambihirang pundasyon, si Yuhi ay isa pa ring 5th grade Heaven Opening Realm, kaya hindi problema ang pagmamasid sa kanya. Sa ilang salita mula kay Yang Kai, si Yuhi ay masunuring nagbantay sa harap ng sikretong silid, at wala siyang reklamo o pinagsisisihan. Bagamat siya ay napaka-curious tungkol sa kung ano ang ginagawa ni Shuzin sa loob, at kung ano ang napag-usapan niya kay Yang Kai, ang lihim na silid ay protektado ng isang porma sayon, kaya hindi siya nang ahas na basta-basta itong istorbohin. Biglang, pagkaraan ng 10 araw, naging kalmado at payapa ang lahat. Si Chen Tianfei ay medyo comfortable sa pamumuhay nitong mga nakaraang araw. Ang Crimson Star ay orihinal na may 7 ulo, ngunit ang Poison Lady at Ganhong ay pinatay ni Yang Kai. Bagamat agad silang pinalitan ni Yang Kai at Yuhi, ang dalawa sa kanila ay tila walang gaanong pakialam sa mga usapin ng Crimson Star, at ang kanilang sarili lamang ang inaalala. Ang natitirang Beiyushan ay may malupit na puwersa ngunit walang utak. Walang pakialam si Madam Chin sa mga makamundong gawain at musika lamang ang kanyang inaalagaan. Matalino at may kakayahan ang magkapatid na Uyang, ngunit sa kasamaang palad, madalas silang nag-iisa. Ngayong hindi lumabas ang Great Leader, ang buong Crimson Star ay masasabing nasa ilalim ng kontrol ni Chen Tianfei. Hindi siya ang Great Leader, ngunit mas mahusay siya kaysa sa Great Leader. Sa sobrang lakas sa kanyang mga kamay, natural na gumaan ang pakiramdam niya. Marshall Peak, Kabanata 4030. Lumapit ang mga sundalo sa bundok. Sa kanyang sariling mansyon, si Chen Tianfei ay nakahiga sa isang upuan. Sa kanyang likuran, 2 alilang babae ang marahan na nagpapaypay sa kanilang sarili. Sa tabi niya, isang malambot at mabangong katawan ang dumaikit sa kanyang taba. Ang kanyang mga payat na daliri ay kumukurot ng isang espiritong prutas na mukhang ubas. Maingat niyang binalatan ang balat at mga buto bago ito inilagay sa bibig ni Chen Tianfei. Master, guguluhin kita sa usapin ni Xing Chen. Mula nang masaktan ni Zhou Xingchen si Yang Kai at matanggal sa kanyang posisyon bilang junior commander, hindi na siya naka-recover mula sa pag-urong at nakatambay sa mga restaurant at brothel sa buong araw. Ang kapatid ni Zhou Xingchen ay natural na naawa sa kanya. Gusto niyang hikayatin si Chen Tianfei na i-promote muli si Zhou Xingchen bilang junior commander. Bumantong hininga si Chen Tianfei. Shangzin, kung ang Yang Kai na iyon ay hindi mamatay, paano ko gagawin ang Shangzin? Si Xing Chen ay may mga mata ngunit nabigong makita at nasaktan ang noble lady. Ang pagtanggal lamang sa kanya ng kanyang posisyon bilang commander ay isa na mabait na kilos. Tumangging sumunod ang babae. Old Master, ikaw pa rin ang may huling salita sa Chixing ngayon. Tumahimik ka. Ang mahigpit na nakapikit na mga mata ni Chen Tianfei ay biglang bumukas at pinandilatan ang kapatid ni Zhou Xingchen. Babae, hindi mo ba alam na ang gulo ay nanggagaling sa walang kwentang usapan? Puro kalokohan ang mga sinasabi mo. Bagamat may hawak siyang malaking kapangyarihan ngayon, naroon pa rin ang headmaster sa itaas niya.
Kung talagang narinig ito ng headmaster, maaakusahan siyang hindi makatarungan. Hindi niya alam kung ano ang iisipin ng headmaster sa kanya noon. Napaluha ang mga mata ng babae sa kanyang sambat. Si Chen Tianfei ay higit na nagmahal sa babae na ito at hindi niya ito matiis. Inalo niya ito at sinabing, maghintay pa tayo ng kaunti. Hintayin natin na mamatay ang limelight. Pinunasan ng babae ang kanyang mga mata. Hanggang kailan ba tayo maghihintay? Kaya kung maghintay, pero natatakot ako na hindi kaya ni Zhou Xingchen. Nakita mo naman kung paano siya. Hindi maaaring gawin kahit ano si Jade nang hindi pinuputol. Maaaring ito ay isang pagkakataon para sa mga Zhou Xingchen. Ang singkit na mga mata ni Chen Tianfei ay umaapaw sa liwanag. Higit pa rito, hindi na tayo maghihintay ng matagal. Sa karamihan, kailangan na lang nating maghintay hanggang sa umalis siya sa Great Cosmological Realm. Ang Yang Kai na iyon ay maaaring nangingibabaw sa Great Cosmological Realm, ngunit siya ay isang Emperor Realm Master lamang. Pagkatapos ng lahat, kapag umalis na siya sa Great Cosmological Realm, ano ang magagawa niya? Nang marinig ito ng babae, napabuntong hininga siya sa kanyang puso. Dahil alam niyang walang paraan para hikayatin siya, kinagat niya ang kanyang mga ngipin sa sama ng loob at sinabing, ang moldito na si Yang Kai na ito, sa lahat ng lugar para tumakbo ng ligaw, kailangan lang niyang pumunta sa Chixing. Ngumiti din ng mapait si Chen Tianfei. Magsasalita pa sana siya, biglang nanlamig ang ekspresyon niya habang nakatingin sa langit. Nung una, medyo naguguluhan ang ekspresyon niya, pero unti-unting nanlaki ang mga singkit niyang mata. Tatlong paghinga pa lang ay puno na ng gulat ang mukha niya at biglang tumayo ang mataba niyang katawan. Anong problema, Master? Nataranta ang babae. Pagkatapos ng lahat, hindi siya masyadong malakas. Kung ikukumpara sa kanyang kapatid na si Zhou Xingchen, siya ay bahagyang mas malakas. Bagamat sinundan niya ang linya ng paningin ni Chen Tianfei, wala siyang nakita. May nangyari. Sumigaw si Chen Tianfei sa mahinang boses at mabilis na kinuha ang kanyang communication bead. Habang nakikipag-ugnayan sa ibang masters ng Red Star Sect, lumabas siya at nagbilin. Manatili sa bahay at huwag tumakbo sa paligid. Buksan ang lahat ng spirit array. Nagulat ang babae, napagtanto na maaaring may nangyaring kakilakilabot, kung hindi maglalabas ng ganoong babala si Chen Tianfei. Mabilis niyang nakipag-ugnayan sa kanyang kapatid na si Zhou Xingxing, at hiniling sa kanya na pumunta sa kanyang lugar upang sumilong. Gayunpaman, naguguluhan pa rin siya. Ano ang nangyari na naging dahilan upang kumilos si Chen Tianfei na parang kaharap niya ang isang malaking kaaway? Sa Star City, ang ilan sa mga Heaven Opening Realm Masters na dumaraan ay tila napansin ito at itinaas ang kanilang mga ulo upang tumingin sa malayo, nagbabago ang kanilang mga ekspresyon. Sa sandaling ito, na may dumadagandong na tunog, biglang lumitaw ang isang transparent na protective array sa paligid ng Star City. Agad nitong binalot ang buong Star City. Mayroong hindi bababa sa 7 o 8 layer ng tila matibay na protective array. Ang iba, na hindi pa napansin ang mga pagbabago sa Star City, lahat ay tumigil at tumangala, hindi maintindihan kung bakit ang Grand Protective Array ni Chixing ay na-activate. Kapag na-activate na ang ganitong uri ng Spirit Array, tiyak na uubusin nito ang maraming mahalagang kayamanan. Maliban kung ito ay isang kritikal na sandali, hindi ito maa-activate. Sa kalye, ang mga tao ay abala sa aktibidad, lahat sila ay sabay-sabay na nag-uusap. Anong ginagawa ni Chixing? Bakit nila inactivate ang Spirit Array? May nagtatakang tanong. Sa pag-activate ng Spirit Array, dapat may malakas na kalaban na umaatake. Kung hindi, bakit nila gagawin ito? Malakas na kaaway. Anong uri ng malakas na kaaway mayroon ng Chixing sa Great Cosmological Realm? Pwede bang isa pang Beast Tide? Mapatla ang mukha ng nagsalita. Matagal nang bukas ang Great Cosmological Realm, at maraming tao ang nakatagpo ng Beast Tide sa panahong ito. Mayroong maraming vicious beasts sa Great Cosmological Realm, at lahat sila ay napakalakas. Maraming mga lugar kung saan nagtitipon ang mga cultivator ay pinatag ng Beast Tides, na nagresulta sa hindi mabilang na mga casualty. Sa makatuwid, ang cultivator sa Great Cosmological Realm ay namutla sa pagbanggit ng Beast Tides. Hindi ito Beast Tide, tumingin ka doon. Nanginginig ang boses ng isang tao habang nakaturo sa isang direksyon. Pagtingin sa direksyong iyon, hindi maiwasan ng lahat na ipikit ang kanilang mga mata. Sa direksyong iyon, maraming guhit ng liwanag ang sumugod sa kanila nang may nakakatakot na momentum. Ang nangungunang bahid ng liwanag ay napuno ng walang habas na espadachie. Ito ay talagang maraming mga sword lights. Sword Pavilion. Ito ay mga tao mula sa Sword Pavilion. May nakakita sa kaguluhan at sumigaw. Paano kaya maraming tao mula sa Sword Pavilion? Mali ba ang nakita mo?
Alam ng lahat sa Star City na walang gaanong tao mula sa Sword Pavilion. Sa sandaling ito, mayroong higit sa 2,000 hanggang 3,000 streaks ng liwanag na nagmumula sa direksyong iyon. Talagang hindi ito isang numero na maaaring magkaroon ng Sword Pavilion. Ang nangunguna ay tiyak na Sword Pavilion, ngunit hindi ko alam kung sino ang mga tao sa likod. Narito kaya ang Sword Pavilion para sa sixth head ng Qixing. Nabalitaan ko na 12 ng mga disipulo ng Sword Pavilion ang namatay dahil sa kanya sa Yuan Magnetic Mountain. Hindi ba't sinabi nila na ito ay ginawa ng mga tao ni Ditian? Si Dingyi ng Ditian ang pumatay sa kanila, ngunit kung ang sixth head ng Qixing ay hindi nagpakawala ng Yuan Magnetic Divine Light sa kritikal na sandali, ang sword formation ng Sword Pavilion ay hindi sana nasira, at ang 12 ng mga disipulong iyon ay hindi namatay ako sa trahedya. Nandoon ako sa oras na iyon at kitang-kita ko ito. Ang sixth head na iyon ay tumatawa ng baliw at sinabing bibigyan niya ng malaking regalo ang Sword Pavilion. Kaya ganyan yan. Kung ang nangunguna ay Sword Pavilion, ang iba ay mula sa Thunderlight Sect. Hindi pwedeng magkamali. Ang Thunderlight Sect parang may matinding awayan kay Master Yang. Nabalitaan ko na pati si Leader BGN ay namatay sa kamay niya. Tapos na ang Qixing sa pagkakataong ito. Ang tatlong pangunahing puwersa ng Star City ay magkakasamang umiral sa loob ng libu-libong taon. Bagamat may ilang mga salungatan sa pagitan nila, sila ay maliliit na away lamang at hindi nasaktan ang kanilang pundasyon. Ngunit ngayon, sa Great Cosmological Realm, dahil sa isang tao, ang Sword Pavilion at Thunderlight Sect ay nagsanib puwersa at agresibong dumating upang parusahan sila. Paano sila mapipigilan ni Qixing? Ang sitwasyon ba na hindi nagbago sa loob ng libu-libong taon ay magbabago sa Great Cosmological Realm? Nang makitang sisabog na ang isang bagyo, may ilang cultivator na nagkaroon ng ideya na umalis sa lugar na ito para humiga sandali, ngunit nang naka-activate ang protective array, hindi sila makalabas. Sa ilang sandali, lahat sila ay nagtipon sa harap ng tarangkahan ng lungsod, walang katapusang sumisigaw, at ang tanawin ay magulo. May problema tayo. Ang ating bagong sixth head ay nagdulot ng gulo para sa Qixing. Mapait na sabi ng isang disipulo ng Qixing. Nasaan si Head Chen at ang iba pa? Na-activate na ang protective array. Tiyak na alam ni Head Chen at ng iba pa ang sitwasyon at malamang na pinag-uusapan ang mga countermeasure sa sandaling ito. Sa gitna ng hiyawan, dumating ang makapal na mga ilaw sa harap ng Star City. Nang mawala ang mga ilaw, halos 3,000 figure ang lumitaw sa harap ng mga mata ng lahat. Ang 3,000 tao ay hindi umimik, ngunit isang walang limitasyong presyon ang bumaba mula sa langit, at ang buong Star City ay agad na tumahimik. Sa harap ng 3,000 tao, 5 figure ang tahimik na nakatayo, bawat isa ay may makapangyarihang aura. Nakatayo roon, nagbigay sila ng matinding pressure. May nakilala na ang 5 tao ay ang mga pinuno ng Sword Pavilion at Thunderlight Sect. May 3 tao ang Sword Pavilion, sina Zhongfan, Luo Qingyan, at Luzo. May 2 tao ang Thunderlight Sect, sina Zuli, at Long Tai. Lahat sila ay nasa ika-4 na yugto at pataas, at si Zhongfan ay nasa 5th grade pa. Oo naman, ang Sword Pavilion at Thunderlight Sect ay nagsanib puwersa. Ang Sword Pavilion ay nagpadala ng higit sa 300 tao sa pagkakataong ito, na nasa 20% hanggang 30% ng pundasyon ng Sword Pavilion. Ang buong Sword Pavilion ay mayroon lamang mahigit 1,000 tao. Tulad ng para sa Thunderlight Sect, malamang na iniwan nila ang ilang mga disipulo upang bantayan ang gate at nakalabas na ng buong puwersa. Sa ganoong line-up, halatang hindi sila dumating para sa isang casual na paglalakad. Isinasantabi ang mga tao mula sa Thunderlight Sect, ang 300 tao mula sa Sword Pavilion ay ang pundasyon. Dati, sa Yuan Magnetic Mountain, ilang dosenang tao mula sa Sword Pavilion ang naging sanhi ng pagkagulo ng kampo ni Ditian. Kung ang 300 taong ito ay bubuo ng isang sword formation, walang sino man ang makakaisip kung gaano kakilakilabot ang kanilang lakas. Posibleng patagin ang buong Star City. Sa kalangitan sa itaas ng mansyon, si Yuhi ay lumutang sa hangin na nakakunot ang noo. Napagtanto din niya na ang mga tao ng Sword Pavilion at Thunderlight Sect ay tiyak na dumating upang maghiganti kay Yang Kai, ngunit hindi niya inaasahan na ang dalawang puwersang ito ay talagang magiging matapang na magpapakilos ng napakaraming tao para lamang kay Yang Kai. Nagkaroon ba ng pangangailangan para dito? Si Yang Kai ay kasalukuyang nasa pag-iisa, kaya malamang na wala siyang alam tungkol sa labas ng mundo. Pinag-iisipan ni Yuhi kung ipapaalam kay Yang Kai, ngunit sa pag-iisip, ang Space Divine Technique ng taong ito ay kakaiba at hindi maarap, na nagpapahintulot sa kanya na mag-teleport ng 10,000 milya ang layo sa isang iglap. Bagamat marami ang mga tao ng Sword Pavilion at Thunderlight Sect,
kung determinado siyang tumakas, hindi siya malalagay sa anumang panganib. Ang mga tao ng Sword Pavilion at Thunderlight Sect ay malamang nababalik sa pagkabigo pagkatapos na pumunta dito ng may mataas na espiritu. Sa pag-iisip nito, napunta si Yuhi sa looban. Walang dapat ikabahala. Gayunpaman, ang dalawang disipulo mula sa Great Moon Province at Chenyu na nakatanggap ng balita ay nagmamadaling lumapit at tumingin sa kanya ng may kaba. Ayos lang, gawin mo na ang dapat mong gawin. Casual na pinaalis sila ni Yuhi. Walang imak silang tatlo. Sa mansyon ni Chen Tianfei, sumugod na si Zhou Xingchen. Lasing ang ekspresyon niya at medyo namutla ang mukha. Napahawak siya sa braso ng babae dahil sa gulat. Sister, saan ba nagpunta ang Bainan? Sabihin mo na ihatid tayo dali. Bakit ka tumatakas? Tinanggal ng babae ang kamay ni Zhou Xingchen at inihagis siya sa lupa. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabi, bakit tayo tatakas? Tingnan mo kung gaano kalasing. Taranta na sabi ni Zhou Xingchen. Narito na ang mga tao ng Sword Pavilion at Thunderlight Sect. Kung hindi tayo tatakas ngayon, wala na tayong pagkakataon. Ngumuso ang babae. Nandito ba sila para sayo? Natarante si Zhou Xingchen na umiling. Sabi ulit ng babae. Kung ganoon, sino sa tingin mo ang hinahanap nila? Saglit na natigilan si Zhou Xingchen, ngunit lumiwanag ang kanyang mga mata. Sister, ibig mong sabihin. Ngumisi ang babae. Lahat ng kawalan ng katarungan ay may kagagawan nito at bawat utang ay may utang. Natural, hahanapin nila ang sino mang pumatay sa kanilang mga tao. Kung tutusin, ang Qixing ay hindi isang pushover. Hanggat ang Sword Pavilion at Thunderlight Sect ay makakamit ang kanilang layunin, bakit sila padalos-dalos na magsisimula ng digmaan sa Qixing? Martial Peak, Kabanata 4031. Isakripisyo ang matalo upang iligtas ang hari. Tama ka, sister. Paulit-ulit na tumanggo si Zhou Xingchen, agad na nawala ang kanyang kalasinggan habang nagliwanag ang kanyang mga mata. Kung gayon, ano ang ibig sabihin ng bayaw? Umiling ang babae. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng bayaw mo. Hindi siya umimik bago umalis. Isa pa, walang pakialam ang babaeng tulad ko sa Qixing. Ang alam ko lang ay hindi niya pababayaan ang kanyang pundasyon para sa isang tao. Ipinalakpak ni Zhou Xingchen ang kanyang mga kamay. Naiintindihan ko. Ibinaling ang kanyang ulo upang tumingin sa direksyon ng mansyon ni Yang Kai, ngumiti siya ng nakakatakot. Yang Kai, tingnan natin kung mamamatay ka na ngayon. Para bang nakikita na niya ang eksena ng Thunderlight Sect at Sword Pavilion na pinagputol-putol si Yang Kai. Sa sandaling ito, matapos maranasan ang paunang katahimikan, muling nagkagulo ang Star City. Bagamat may mga disipulong Crimson Star para mapanatili ang kaayusan, paano nila mapapamahalaan ang lahat? Kahit saan sa Star City, walang katapusang hiyawan. Lahat ay sumisigaw para sa Crimson Star na buksan ang Great Defensive Array at hayaan ang mga nakakalat na cultivator. Ang 3,000 tao ng Sword Pavilion at Thunderlight Sect ay nabalot ng kadiliman. Kung talagang nag-away sila, buong Star Market ang maaapektuhan. Sa panahong iyon, hindi ba sila makakaranas ng hindi inaasahang kalamidad? Ngunit paano kaya madaling mabuksan ng Qixing ang Protective Array? Bago lubusang maunawaan ang mga intensyon ng Sword Pavilion at Thunderlight Sect, ang padalos-delos na pagbubukas ng Protective Array ay katumbas ng pagpapakamatay. Ang Protective Array na ito ay ang huling linya ng depensa ng Qixing. Sa loob ng discussion hall, si Chen Tianfei at ang iba pang mga pinuno ay nabugbog ng husto, samantalang si Madam Qin na palaging kalmado at mahinahon ay nawala ng interes na tumugtog ng zither sa sandaling ito. Ang kanyang magagandang kilay ay magkadikit ng mahigpit habang siya ay nakaupo doon, at siya ay tila isang sama ng loob na asawa na iniwan ng kanyang asawa sa loob ng maraming taon. Ang buong bulwagan ay maaaring inilarawan bilang isang madilim na kapaligiran. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Ano sa tingin ninyong lahat? Lumingon si Chen Tianfei upang tumingin sa iba. Napuno ng galit ang mukha ni Bei Yushan. Ang Sword Pavilion at Thunderlight Sect na ito ay hindi naglalagay ng aking Crimson Star sa kanilang mga mata. Iminumungkahi kong tipunin natin ang lahat ng mga disipulo at labanan sila hanggang kamatayan. Ipaalam sa kanila na ang aking Crimson Star ay hindi madaling ibuli. Gago, kalokohan sa puwet mo. Hindi napigilan ni Chen Tianfei at nagmura. Minsan, gusto niya talagang basagin ang ulo ng lalaking ito at makita kung ano ang iniisip niya. Bakit iba ang paraan ng pag-iisip niya? Kumunat ang noo ni Uyang Lai. Ano ang sinabi ni First Head? Dahan daw ang umiling si Chen Tianfei. Nagpadala na ako ng mensahe kay First Head, ngunit hindi ko alam kung nasa kritikal na punto siya sa pag-iisa o hindi. Hindi napigilan ni Uyang Lai na sumimangot. Sa oras na ito, kung hindi nagpakita ang Great Master, magiging napakahirap para sa kanila. Sinabi ni Uyang Bing.
Maaaring naramdaman din ng first head na ang bagay na ito ay hindi ang tamang oras para magpasya sa kapalaran ng Crimson Star. Kung tutusin, hindi Crimson Star ang nagudyok sa Sword Pavilion at Thunderlight Sect, ngunit yung lalaking yun. Sinabi ni Chen Tianfei, maaaring iyon ang kaso, ngunit siya ang sixth head ng Crimson Star. Ang kanyang mga salita at kilos ay kumakatawan sa Crimson Star. Ano man ang kanyang gawin sa labas ay minarkahan na ng Crimson Star. Sinabi ni Bing, kahit ano paman, kailangan pa rin nating alamin ang mga intensyon ng Sword Pavilion at Lei Guang bago tayo gumawa ng anumang mga plano. Ang boses niya ay parang dagandong ng dragon o tigre. Hindi man malakas, nakakabingi. Malinaw itong naririnig ng lahat sa Star Market. Sinisikap nitong maging magalang bago gumamit ng puwersa. Ang Sword Pavilion at Thunderlight Sect ay nagsanab puwersa, sa kabuuan ay 3,000 tao. Kung talagang gusto nilang puwersahang salakayin ang Star Market na ito, maging ang nagtatanggol na Spirit Array ay magiging walang silbi. Gayunpaman, sumigaw pa rin si Yang Kai, na walang alinlangan na kinumpirma ang mga haka-haka ng maraming tao. Ang Qixing ay hindi isang pushover. Kung ang Sword Pavilion at Thunderlight Sect ay padalos-dalos na nagsimula ng isang digmaan, magtatapos lamang ito na ang magkabilang panig ay natalo. Sa loob ng bulwagan, nagkatinginan si Chen Tianfei at ang iba pa, hindi alam kung paano tutugan. Biglang natigil ang ekspresyon ni Chen Tianfei. Naglabas siya ng isang communication bead at tuwang-tuwang sinabi. Ito ay mensahe mula sa pinuno. Napatingin lahat si Madam Qin, ang Uyang Brothers, at si Bei Yushan. Ginamit ni Chen Tianfei ang kanyang divine sense para aiskan ang lugar at mabilis na sumagot. Bahagyang nakaawang ang mga labi ni Madam Qin habang marahang nagtanong. Ano ang sinabi ni First Head? Inalis ni Chen Tianfei ang communication bead at sinabing. Sinabi ni First Head na hahayaan niya kaming hawakan ang bagay na ito at hindi siya makikialam. Ano ang ibig sabihin noon? Nataranta ang ilang head. Sa sandaling ito, inulit ni Zhongfan ang sinabi niya kanina. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, siya ay bahagyang naiinip. Bumantong hininga si Madam Qin. Kahit anong mangyari, puntahan muna natin siya. Gagaw talaga ang bastos na iyon, sumali talaga siya sa Qixing para maging malinis siya. Galit na sumpa ni Uyang Lai. Kung ikukumpara kay Uyang Bing, ang kanyang init ng ulo ay mas magagalitin. Nang sumigaw si Zhongfan sa pangatlong pagkakataon, 5 figure ang bumangon mula sa gitna ng Star City at mabilis na lumipad palabas upang salubungin siya. Mga head ng Qixing. May sumigaw ng malakas. Sa wakas nakalabas na sila. Kung hindi pa sila lumabas, sumalakay na sana ang Sword Pavilion at Thunderlight Sect. Palihim na pinunasan ng isa pang tao ang malamig na pawis sa kanyang noo. Kung ang sitwasyon ay talagang umunlad sa puntong ito, walang sino man ang makakatakas ng hindi nasaktan. Sa ilalim ng pagbabantay ng lahat, si Chen Tianfei at ang iba ay lumipad hanggang 1,000 talampakan ang layo mula kay Zhongfan, na pinaghiwalay ng 7 o 8 layer ng defensive arrays. Buong pusong ngumiti si Chen Tianfei at ikinulong ang kanyang mga kamay ng paulit-ulit. Kaya ito ang Heads of Sword Pavilion at Thunderlight Sect. Patawarin mo ako sa hindi ko paglabas para salubungin ka. Si Zhongfan ay nanatiling kalmado at nag-iipon habang ang malamig na tingin ni Qiu Qingyun ay tumama sa kanila na parang may hinahanap, ngunit sa huli, wala siyang mahanap at hindi niya maiwasang mapaungol ng malamig. Hindi nahiya si Chen Tianfei na hindi siya pinapansin dahil alam niyang nagalit sila. Hindi ba nila nakita ang kanilang kaaway at hindi sila binigyan ng malamig na balikat? Ngumiti pa siya at sinabing, pwede ko bang malaman kung bakit kayo nandito? Ngumisi si Qiu Qingyun. Hindi mo ba alam kung bakit kami nandito? Bakit mo itatanong kung alam mo na ang sagot? Tuyong tumawa si Chen Tianfei at ibinaba ang kanyang ulo para tumingin sa ibaba. Bumuntong hininga siya sa kanyang puso at nagpadala ng voice transmission kay Zhongfan gamit ang kanyang divine sense. Walang nakakaalam sa sinabi niya, ngunit bahagyang tumango si Zhongfan at matipid na sinabi. Sige. Pagkatapos ay bumaling siya kay Qiu Qingyun at sa iba pa at sinabing. Maghintay kayong lahat dito. Hinawakan ni Chen Tianfei ang kanyang mga kamay at sinabing. Maraming salamat, Brother Zong. Pagkasabi nito, lumingon siya sa isang lugar at sumigaw. Buksan ang array. Ilang sandali pa, may lumabas na crack sa defensive array at lumabas si Zhongfan sa Star City. Pagkapasok niya, muling nagsara ang crack sa defensive array, na naghiwalay sa Sword Pavilion at mga eksperto ng Thunderlight Sect mula sa labas. Nagkagulo ang mga tao sa ibaba. Si Master Zong talaga ay nagpunta sa pulong mag-isa. Oo naman, ang malalakas ay matapang. Ang isang 5th grade Heaven Opening Realm Cultivator ay hindi biro. Kung ang first head ng Crimson Star ay hindi lilito, sino ang makakalililam kay Master Zong? Totoo yan.
Pagkakapasok ni Zhongfan, nagdahilan si Chen Tianfei kay Qiu Qingyun at sa iba pa bago pinamunuan si Zhongfan sa conference hall. Malinaw, magkakaroon siya ng detalyadong talakayan kay Zhongfan doon. Sa mansyon ni Yang Kai, nakita ni Yuhi ang eksenang ito at inilibot niya ang kanyang mga mata. Lumingon siya at inutusan ang dalawang disipulo ng Great Mon Province at si Chen Yu sa likod niya. Ibalot ang inyong mga gamit at humanda sa pagtakbo. Dahil pinilit siya ng mga hukbo ng Sword Pavilion at Thunderlight Sect, walang paraan na makakayanan ng Qixing ang ganoong pressure. Ang pag-abandona kay Yang Kai ang pinakamatalinong pagpipilian, at sa kanyang matalas na pag-iisip, agad niyang naunawaan ito at agad na inutusan si Chen Yu at ang iba pa na maghanda. Tatawagan ko muna si brother. Ang isa sa mga disipulo ng Great Mon Province ay nagmamadaling naglakad patungo sa lugar ng pag-iisa ni Meng Hong. Wala akong iimpake, umiling si Chen Yu. Ilang Crimson Star Heads at Zhongfan ang pumasok sa conference hall. Bagamat maraming tao ang nagusisa kung ano ang kanilang tatalakayin, hindi talaga nila alam. Malamang walang nakakaalam maliban sa iilang head na yun. Sa loob lamang ng 10 minuto, si Zhongfan ay pumailang lang sa kalangitan. Nang tumayo siya sa hangin, malamig niyang sinulyapan ang mansyon ni Yang Kai at nagkataong nakasalubong niya ang mga mata ni Yuhi. Ngumiti si Yuhi ng matamis sa kanya na may kaakit-akit na ekspresyon. Mistress, malamig na bamantong hininga si Zhongfan at nag-transform sa isang sinag ng sword light na nag-charge. Kung hindi dahil sa takot niya kay Yuhi, na nasa 5th grade Heaven Opening Realm, diretso sana siyang pumasok sa mansyon at nahuli si Yang Kai. Ngunit kahit na nasa 5th grade Heaven Opening Realm din siya, hindi siya kumpiyansa na kaya niyang talunin si Yuhi. Hindi banggitin na ito ang Great Void Realm, kaya hindi niya maibigay ang kanyang buong lakas. Kapag may tumulong sa kanya, siguradong matatalo siya at tatakas. Kaya pagkatapos timbangin ang mga kalamangan at kahinaan, maaari lamang siyang umatras sa ngayon. Isang puwang ang bumukas sa engranding formation upang payagan si Zhongfan na umalis. Lumapit si Zuli at nagtanong, "Kumusta?" Walang pakialam na sinabi ni Zhongfan. "Ano pa, gaya ng inaasahan ko, iniwan nila ang matalo para iligtas ang hari." Tinalikuran ng Crimson Star ang Yang Kai na sinabi ni Luo Qingyun. Dahil iyon ang kaso, bakit hindi nila isinara ang sampain na pormasayon na ito at hayaan akong patayin ang bastos na iyon? Sinabi ni Zhongfan. Likas silang natatakot na samantalahin natin ang pagkakataong lipulin sila. Kinawian niya ang kanyang kamay at sinabing, natural lang para sa kanila na magkaroon ng ganoong mga alalahanin. Paanong hindi mag-iingat si Crimson Star laban sa ating pinagsamang puwersa? Sumimangot si Luo Qingyun. Ngunit kung patuloy na nagtatago ang bastos na iyon sa loob at hindi lalabas, maghihintay na lang ba tayo at wala tayong gagawin? Siyempre hindi, sinabi ni Chen Tianfei na mag-iisip siya ng paraan para pilitin ang brat na iyon. Hiniling lang niya sa amin na umatras kaagad pagkatapos maabot ang aming layunin. Umalis, ngumisi si Luo Qingyun. Sa kanyang panaginip, napakaraming tao ang pinakilos namin sa pagkakataong ito. Paano mapawi ang puot sa puso ko ang pagpatay ng isang tao lang? Dahil ang bastos na iyon ay tao ng Crimson Star, dapat magbayad ang Crimson Star. Ang Ditian at Dingyi kailangan ding mamatay dahil sa pangahas na saktan ang dignidad ng Sword Pavilion. Mahinang sinabi ni Lu Shu. Paano siya pipilitin ni Crimson Star na palabasin? Paano kung tumanggi siyang lumabas kahit anong mangyari? Sumulyap si Zhongfan sa kanya. Lalabas siya. Hindi naman sa wala kaming bargaining chips. Naunawaan ni Lu Zhu at tahimik na tumango. Ang katahimikan ay minsan isang uri ng pressure. Kinubkob ng 3,000 katao ng Sword Pavilion at Thunderlight Sect ang Star City. Bagamat wala silang nagawa at hindi umiimik, nabahala ang mga tao sa Star City. Sa gitna ng magulong sitwasyong ito, mabilis na kumalat ang isang balita sa Star City. Hindi lehitimong nakuha ni Yang Kai ang posisyon ng 6th head ng Crimson Star. Hindi niya nakuha ang pag-aproba ng 1st head. Inagaw niya ang posisyon sa pamamagitan ng mga pakana at pandaraya. Sa araw na iyon, tinambangan niya ang Poison Matriarch at Ganhong at gumamit ng kasuklam-suklam na paraan upang pilitin si Chen Tianfei at ang iba pa na kunin ang posisyon ng 6th head. Ang unang ulo, na nasa pag-iisa, ay walang alam tungkol dito at hindi kailanman kinilala ang kanyang pagkakakilanlan bilang 6th head. Ang kanyang mga salita at kilos ay hindi kumakatawan sa Crimson Star. Martial Peak, Kabanata 4032. Napakaingay. Sa madaling salita, itong tinaguriang 60th master ng Qixing ay siyang Kai lamang na hamihip ng sarili niyang trumpeta at hindi pa nakilala ng Qixing. Noong una, ang balitang ito ay kumalat lamang sa ilang tao, ngunit hindi nagtagal ay kumalat ito sa buong Star City. Kalahating oras pa lang, kaya imposibleng sabihin na walang tao sa likod nito. Sa ilang sandali,
Maraming tao ang tumingin sa mansyon ni Yang Kai nang may habag, alam nilang ang 60th master na ito ay inabandona ng Chixing. Hindi maraming tao ang naniwala sa chismis na ito. Kung totoo ito, bakit hindi ito itinanggi ng Chixing noon? Bakit siya naglabas ng ganoong pahayag ng ang hukbo ng Sword Pavilion at Thunderlight Sect ay pumipilit? Malinaw, ayaw niyang madamay si Yang Kai. Ito ay naiintindihan. Isang matalinong hakbang ang iwanan ng talunan upang iligtas ang hari. Higit pa rito, si Yang Kai ay naging 60th master lamang ng ilang araw. Di wala siyang pundasyon sa Chixing, kaya sino ang magpoprotekta sa kanyang mga interes at kaligtasan sa oras na ito? Bagamat naiintindihan nila, sa oras na ito, walang tumayo para sa isang walang katuturang tao. Sa halip, nagreklamo sila tungkol kay Yang Kai. Kung hindi siya nagdulot ng gulo sa labas, ang Sword Pavilion at Thunderlight Sect ay hindi gagawa ng ganoong kalaking kaguluhan na nagsasangkot ng mga tagalabas na tulad nila sa Star City na ito. Hindi nila alam kung pipilitin nilang pumasok ang Sword Pavilion at Thunderlight Sect, at ano ang mangyayari sa kanila kung nangyari iyon. Ang pagrereklamo sa kanilang mga puso ay normal. Nagtipon pa nga ang ilang tao sa harap ng mansyon ni Yang Kai, sumisigaw na dapat umalis si Yang Kai sa Star City at hindi siya tinanggap ng Red Star City. Sa una, ang bilang ng mga tao ay hindi marami, ngunit sa paglipas ng panahon, parami ng parami ang mga tao na nagkukumpulan sa harap ng mansyon ni Yang Kai. Wala pang isang stick ng insenso ang halaga ng oras, daan-daang tao ang nagtipon dito, at sa paglipas ng panahon, mas maraming tao ang dumating. Nagkatinginan silang lahat at nagmura. Gusto nilang lahat na umalis si Yang Kai sa lugar na ito nang mabilis at ayusin ang kanyang mga hinaing sa Sword Pavilion at Thunderlight Sect sa labas. Hindi nila gustong idawit ang mga inosenteng katulad nila. Ang mga boses ay parang tubig, bawat alon ay mas malakas kaysa sa nauna. Sa loob ng mansyon, ang dalawang disipulo ng Great Moon Province at Chen Yu ay namutla at nanginginig. Sa sitwasyong ito, may pagkakataon pang mabuhay kung dito sila magtatago, ngunit kung aalis sila, paano sila makakaligtas? Medyo nanginginig din ang maselang katawan ni Yuhi dahil sa galit. Hindi niya akalain na ang Chixing ay talagang magiging kasuklam-suklam at walang hiya. Para mapilitan si Yang Kai na umalis sa Star City, talagang gumamit siya ng kasuklam-suklam na pamamaraan. Sa kanyang divine sense, natural niyang ma-detect na maraming Crimson Star disciples sa karamihan ang nagdaragdag ng panggatong sa apoy. Ang mga taong ito ay dapat na nakatanggap ng mga tagubilin mula kay Chen Tianfei at sa iba pa, kung hindi, paano sila manggahas na kumilos ng ganito? Sa labas ng Star City, ang mga tingin ni Zhongfan at ng iba pang apat na Heaven Opening Realm Masters ay nagtipon sa harap ng mansyon ni Yang Kai. Ngumisi si Long Tai. Ito ang plano ng Chixing. Gusto mong gamitin ang mga taong ito para pilitin ang lalaking iyon na paalisin si Yang. Si Chen Tianfei at ang iba pa ay lalong lumalala. Bumulong si Zuli. Hindi naman talaga hindi epektibo. Kung tutusin, mahirap mag-provoke ng galit ng publiko. Kinagat ni Luo Qingyan ang kanyang mga ngipin at sinabing, hindi tulad ng bastos na iyon na hindi nagpagalit sa masa noon pa. Sa pag-iisip pabalik sa ginawa ni Yang Kai sa Yuan Magnetic Mountain, naramdaman niyang hindi ito maiisip. Kahit na siya ay isa sa mga pinuno ng Sword Pavilion, hindi siya nang ahas na gumawa ng isang bagay na nakakasakit sa interes ng lahat, ngunit ginawa ito ni Yang Kai. Mabuti sana kung ginawa niya ito, ngunit siya ay buhay pa rin at maayos pagkatapos. Dahil dito, hindi niya naramdaman na magkakaroon ng anumang epekto ang ganitong paraan. Naranasan na niya ang kabaliwan ng lalaking iyon dati. Maghintay tayo saglit. Dahil binigyan na ni Chen Tianfei ang haring ito ng kanyang garantiya, tingnan natin kung paano ang kanyang mga pamamaraan. Kung talagang hindi ito gagana, hindi pa huli para kumilos tayo pagkatapos. Sa anumang kaso, hindi siya makakatakas dito. Walang pakialam na sabi ni Zhongfan. Kumikislap ang mga mata ni Chen Qingyan habang nagpakawala siya ng nakakatakot na tawa. Mabuti rin iyon. Hindi masama na dahan-daang tamasahin ang kanyang kawalan ng pag-asa. Sa isang lugar sa Star City, si Chen Tianfei at ang iba pa ay nakatago sa kawalan, binibigyang pansin ang mga aksyon ni Yang Kai. Tahimik na ipinasa ang mga order, at ang mga taong nagtipon sa harap ng mansyon ni Yang Kai ay naging mas nabalisa. Yang Kai, umalis ka sa Star City. Hindi ka welcome dito. Yang Kai, patay ka na ba? Lutasin ang sarili mong mga problema. Anong klase kang lalaki na nagtatago ka dito? Tama, dahil napakalakas mo, bakit ka natatakot sa Sword Pavilion at Thunderlight Sect? Lumabas ka lang at labanan mo sila hanggang kamatayan. Huwag mong idamay ang mga inosenteng katulad natin. Parang tide ang dami ng tao habang walang katapusang sumisigaw. Sa loob ng mansyon, sobrang pangit ng ekspresyon ni Yuhi. Bagamat alam niya na marami sa mga taong ito ang ginagamit ni Chixing,
Halata na sila ay walang puso, na talagang nakakagalit. Yang Kai, duwag ka. Ang lakas ng loob mong manggulo, pero wala kang lakas ng loob na managot. Paano kung hindi siya lumabas? Kung titignan ang ugali ng Sword Pavilion at Thunderlight Sect, natatakot ako na baka hindi na sila makapaghintay ng matagal. Kung talagang magagalit sila, agad nilang sasalakayin ang Star City. Sa oras na iyon, kapag nasusunog ang tarangkahan ng lungsod, madadami ang mga isda sa moat. Kung hindi siya lalabas, lalaban tayo at kakalad ka rin siya palabas. Tama lahat, sabay tayo. Sa sandaling binibigkas ang mga salitang ito, isang liwanag ng espada ang tumama patungo sa mansyon ni Yang Kai, na sinundan ng hindi mabilang na mga pag-atake na nagpawi sa kalangitan. Bagamat ang mansyon ay natatakpan ng isang malaking spirit array, kung tutuusin ay hindi naman ito masyadong advanced na spirit array, kaya paano nito mahahadlangan ang mabangis na pag-atake ng napakaraming tao. Sa loob lamang ng 3 paghinga, nabasag ang spirit array. Nasira ang spirit array. Lahat, sumunod sa akin at hulihin si Yang Kai. May sumigaw at naunang sumugod sa harapan. Daan-daang tao ang sumunod na malapit sa likuran, lahat sila ay nagmamadaling pumasok sa mansyon. Natigilan si Yuhi. Nag-aalangan pa siya kung tatawagan ba niya si Yang Kai at ipaalam sa kanya ang nangyari sa labas, ngunit bago pa siya makapagdesisyon, ang spirit array ng mansyon ay nasira na. Pagtingin sa itaas, isang grupo ng mga mabangis na tao na may hawak na artifact ang sumugod, lahat sila ay mukhang hindi pala kaibigan. Ang babaeng ito ay kasama ni Yang Kai, ibaba mo muna siya, hindi kami natatakot na hindi magpakita si Yang Kai. Sigaw agad ng pinuno nang makita niya si Yuhi. Biglang lumubog ang mukha ni Yuhi. Isa siyang 5th grade Heaven Opening Realm Cultivator, isang kilalang tao sa labas ng mundo, kaya paanong ang isang Emperor Realm Master ay maglalakas loob na kumilos nang may pangahas sa harap niya. Pero ngayon, may nakaturo talaga sa kanya at sumisigaw. Sa harap ni Yang Kai, siya ay napakamasunurin at palaging itinuturing ang kanyang sarili bilang isang katulong, sinunod ang bawat salita niya, ngunit iyon ay isang pagbabalat kayo lamang. Kailan nakita ni Yang Kai ang kanyang tunay na ugali? Puno ng galit at pagpatay na layunin, tinitigan ni Yuhi ang taong sumigaw noon at dahan-daang itinaas ang kanyang balingkinitang daliri. Sa sandaling iyon, isang marangal na dagandong ang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Napakaingay. Sa sandaling bumagsak ang mga salitang ito, isang figure ang biglang kumislap sa harap ni Yuhi, na nabalot ng malamig na aura na maaaring tumagos sa puso ng isang tao, na nagiging sanhi ng hindi sinasadyang panginginig sa isang sulyap. Young Master. Mabilis na ibinaba ni Yuhi ang kanyang daliri, ang nakamamatay na hangarin sa kanyang mukha ay naglaho ng walang bakas, ang kanyang magagandang mga mata ay kumikinang ng maliwanag habang ang hitsura ng takot ay lumitaw sa kanyang mukha, tulad ng isang bata na binubuli nang wala ang kanilang master at sa wakas ay nakita ang kanilang mga magulang. Bagamat si Yang Kai ay naglilinang upang maunawaan ang Wood and Fire Divine Technique, dahil sa usapin kay Little Fatty Shuzin, hindi niya ganap na na-activate ang spirit array sa kanyang silid at sa halip ay nagbigay pansin sa labas ng mundo. Pagkatapos ng lahat, ito ang unang pagkakataon na nakilala niya si Shuzin, kaya natural na imposible para sa kanya na magtiwala sa kanya ng walang kondisyon. Alam niya ang tungkol sa mga tao mula sa Sword Pavilion at Thunderlight Sect, ang kaguluhan sa Star City, at ang hiyawan sa labas ng kanyang mansyon, ngunit tinatamad siyang bigyang pansin ito. Ngunit ngayon na kahit ang spirit array ng mansyon ay nasira, hindi na niya maipagpatuloy ang kanyang pag-iisa. Dahil napilitang magpakita, inis si Yang Kai. Siya ay umabot sa isang kritikal na sandali sa kanyang pag-iisa at malapit nang maunawaan ang isang bagay, ngunit ngayon na siya ay nag-ambala sa ganoong kritikal na sandali, natural na wala siya sa magandang kalagayan. Pagtingin sa paligid, ang daan-daang libong tao ay siksikan, halos mapuno ang buong mansyon. Marami ring tao sa labas na hindi makasiksik, kaya hindi nila napigil ang mapaungol ng malamig. Siya ba si Yang Kai? May nagtanong sa mahinang boses. Marami sa mga taong sumugod ay hindi man lang nakita ang mukha ni Yang Kai noon, kaya sila ay sinamantala. Parang ganoon. Sa wakas nakita ko na ang totoong deal. Akala ko kaya kung magtago ng tuluyan. Maraming tao ang mamulong, at ilang tao ang lihim na binibigyang laki si Yang Kai, ngunit wala silang nakitang espesyal tungkol sa kanya. Talagang hindi nila alam kung paano mahikayat ng gayong tao ang mga pangunahing puwersa ng Sword Pavilion na magsanib puwersa para salakayin siya. Sa kabilang banda, ang mga taong sumigaw na kalagkarin si Yang Kai at itaboy siya palabas ng Star City ay hindi umimik sa sandaling ito, lahat sila ay mukhang kinakabahan at tahimik na umatras sa likuran ng karamihan. Lahat sila ay mga disipulo ni Crimson Star na lihim na kumilos sa ilalim ng utos ni Chen Tianfei. Ngayong pinilit na nilang palabasin si Yang Kai,
Nakamit na ang kanilang layunin, kaya natural na kailangan nilang umatras. Gusto mong umalis? Malamig na ngumuso si Yang Kai at itinaas ang kanyang kamay, direktang hinawakan ang taong nasa harapan niya at itinaas siya sa ere. Kasabay nito, hinimok niya ang kanyang space principles, at sa isang iglap, kasama niya bilang sentro, ang espasyo sa loob ng radius na 1,000 talampakan ay naging malapot at nakakulong. Hindi mabilang na mga ungol ang umalangaw-ngaw, at ang mga medyo mahina ay talagang nanlamig sa lugar. Naramdaman na lang nila ang nakakatakot na pressure na dumampi sa kanilang mga katawan, na para bang dudurog sila nito hanggang sa maging pulbos. Bagamat hindi gaanong mahina ang mga medyo malakas, nahihirapan pa rin silang gumalaw. Ikaw ba ang nanguna para maanggulo? Malamig na tiningnan ni Yang Kai ang taong hawak niya sa hangin at walang pakialam na nagtanong. Hindi, gulat na sagot ng lalaki, hindi maipaliwanag ang takot sa kanyang puso. Siya ay mula rin sa Emperor Realm at nakapag-condense ng ilang uri ng Heaven Opening Power. Sa labas ng mundo, isa na siyang kalahating hakbang na Heaven Opening Realm Master at kulang na lang ng 2 uri ng lakas para makapasok sa susunod na antas, ngunit ngayong nakulong na siya ni Yang Kai, hindi man lang siya makalaya. Ang mabangis at dalisay na lakas ay bumangon sa kanyang katawan, na naging sanhi ng kanyang lakas na maging lubhang mahina, na naging imposible para sa kanya na lumaban. Hindi niya maiwasang isipin ang mga chismis sa Star City na pinatay niyang kay si Poison Matriarch at Ganhong sa pamamagitan lamang ng lakas ng isang Emperor. Sa oras na iyon, siya ay sumangot ng masama. Sa huli, ang isang Heaven Opening Realm Master ay isa pa ring Heaven Opening Realm Master. Kahit na sa espesyal na kapaligirang ito, paano sila papatayin ni Yang Kai? Sa pribado, sinabi ng lahat na si Yang Kai ay naglunsad ng palihim na pag-atake, at ang mga salita na kalalabas lang mula sa Crimson Star ay walang alinlangan na nakumpirma ang puntong ito. Talagang naglunsad si Yang Kai ng palihim na pag-atake. Pero ngayon, parang mali ang chismis. Sa ganitong uri ng lakas, talagang may kakayahan siyang patayin ang Heaven Opening Realm Masters. Sa kritikal na sandali ng buhay at kamatayan, ang lalaki ay umiyak ng mapait. Sixth Master, mangyaring iligtas mo ako. Ang hamak na ito ay sumusunod lamang sa mga utos. Sixth Master, mangyaring iligtas ako. Sixth Master. Humalaklak si Yang Kai habang nakatingin sa isang tiyak na direksyon, ang kanyang mga mata ay malalim at tila kayang tumagos sa kalawakan, isang mapanuksong ekspresyon sa kanyang mukha.